So ngayon, ito yung sunod. Nako, ano yung sunod, Kent? Ito na. Isulat ko lang ha. Pulong Duterte. Mga kababayan, si Pulong Duterte, kung naalala ninyo, ang bansa na kanyang aalisan ay 17. 17 country na bansa yon. Kung nakita ninyo, 17 ba yon? 16 or 15? Ngayon po mga kababayan, nagbago na. Dalawa na lang. Kasi, pula yun, Kent. Oo, Ma'am Ganing Archula. May ads po tayo, po kayo mag-skip. So, ngayon mga kababayan, ito po yung nangyari. Kung naalala ninyo, si Pulong, napuna kasi ng taong bayan na bakit napakaraming bansa ang kanyang liliparan at ang kanyang dadaanan. Ngayon, sabi nga ni Senator Antonio Trillanes doon sa Bingador na kasama ni Jose Claire Castro na parang in-interview sila, mga kababayan sa anong tawag doon? Programa ni Koy, Boss Mike at ni Takero, no? Naalala ninyo mga kababayan yung Bingador? Bingador ba 'yon tawag doon? Ang sabi ni Senator Trillanes, mga kababayan, ay ganito. Ano ba yung sabi ni Senator Trillanes? Parinig ko sa inyo ha. Kung bakit si Bato, si Pulong, nilagay niya ay 17 na bansa. So, ang sabi nga ni Senator Trillanes, alibay lang daw ni Pulong yan. Pero ang katotohanan daw dyan mga kababayan, hindi talaga siya 17. Style lang niya yan. Para hindi mabisto na kung saang bansa siya pupunta. Ito po pakinggan nyo mga kababayan. Tingin ko doon, nililista niya yan para hindi matiktikan ko saan. Pero hindi niya pupunta. Ang tingin ko doon, nililista niya yan para hindi matiktikan ko saan. Pero hindi niya pupuntahan lahat yon. Meron lang siguro mga 3 na bansa doon. Pero kasi kung yun lang ang isusulat niya, matitiktikan siya. Alam na agad. Yes. Makikita mo yan. Ang tingin ko doon, nililista niya yan para hindi matiktikan ko saan. Pero hindi niya pupuntahan lahat yon. Meron lang siguro mga 3 na bansa doon. Pero kasi kung yun lang ang isusulat niya. So, tama nga si Senator Trillanes, no? Ang pinaka-importanting bansa diyan, 3 o 2 lang. So ngayon mga kababayan, according dito sa bago ngayong balita, instead of 17, 2 countries na lang, Australia and Netherlands. So ngayon mga kababayan, hindi po ba kayo nagtataka kung bakit Australia at Netherlands na lang? Kasi mga kababayan, ang Australia, pwede kang mag-seek ng asylum dyan. Ang Netherlands, pwede kang mag-seek ng asylum dyan or mag-apply ng asylum. So sa madaling salita mga kababayan, no? So, may plano nga na tumakbo. Kasi bakit? Kung naalala ninyo mga kababayan, yung kaibigan niya ni Pulong, si Edvic at si Eric Yap, naka-freeze na lahat ang mga ari-arian. Air asset, pera, kayamanan, bank account, lahat naka-freeze na. So ngayon mga kababayan, meron ngang mga kumakalat ngayon sa ibang vloggers, sa ibang media, na hindi ba daw mangyari na itatakbo ni Pulong ang kanyang mga kayamanan? Itatago ni Pulong ang kanyang mga kayamanan? Kaya nga, bakit mo kailangang ilagay na 17 countries kung 2 o 3 lang ang importanteng bansa na pupuntahan mo? 'Di ba? Kaya nabisto ni Sentry na hindi yan lahat talaga pupuntahan niya. Either 3 na bansa lang yang main na pupuntahan niya. Pero yung nilagay niyang 17 country dyan, para ang tao malilito. Napakadami naman. Kahit ang government or ang otoridad, malilito na dumaan siya sa ganito, dumaan sa ganyan. Pero which is, mga ano lang niya yan, mga connecting flight lang yan. Kaya niya sinulat ng ganyan para hindi agad-agad mabisto kung saan siya pupunta. Diba? So yun po yun mga kababayan. Ngayon, hindi siya pinayagan kasi syempre. Nililista niya yan para hindi matiktikan ko saan. Pero hindi niya pupuntahan lahat yon. Meron lang siguro mga 3 na bansa doon.
Pero kasi kung yun lang ang isusulat niya, matitiktikan siya. Alam na agad. Yes. 'Di ba? Matitiktikan siya. Oh. So ngayon mga kababayan, ito po yung balita. Asaan na ba yan, Kent? So ito na mga kababayan, si Pulong ay ito po. Revised travel na. Ito po ay mula sa Pilipinas Today post sa kanilang page. So ayun po. Nakalagay, revised travel request ni Pulong Duterte, 2 bansa na lang ang bibisitahin. According ng Kamara. Binago ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang kanyang hiling na travel clearance mula sa naunang plano na 17 bansa na ngayon ay Netherlands at Australia na lamang, ayon sa isang opisyal ng Kamara. Nako po. Ayan, sabi ni Margot Spilina. Alam mo, Ken, kapag nag-seek ka ng asylum sa isang bansa, ang kapalit nun hindi ka na pwedeng bumalik sa original country mo. Yun nga ang problema, mga kababayan. Kasi nga, kung naalala ninyo, si Pulong po ay ipinatawag na po ng ICI. So ngayon, kung walang tinatago at talagang malinis, kasi ang sabi, wala daw multo sa Davao, humarap. Bakit ayaw humarap? Ang rason ay pautot at pamumulaklak lang daw ni Marcos itong ICI. So ano daw ang karapatan ng ICI na mag-interview sa kanya? Wala naman daw jurisdiction ang ICI sa Congress. Pero mga kababayan, kung nakasaad sa Republic Act Order ni PBBM, ang ICI ay may power na lahat ay pwedeng imbitahan. Kahit anong ahensya ng gobyerno. Hindi ka naman pinipilit kung a-attend ka o hindi. Walang namimilit, pero may karapatang mag-imbita. May karapatan ng ICI sa batas na iginawa sa presidential order ni PBBM. May karapatan silang mag-request sa'yo, imbitahan ka, papuntahin ka doon. Hindi ka naman pipilitin. Pero, kung may makalap silang ebidensya laban sa'yo, at hindi ka sumipot, may karapatan silang mag-file ng kaso sa ombudsman laban sa iyo. So ngayon mga kababayan, yun nga ang sabi nito ni Adyong, Representative Adyong ng Mindanao Congressman Mindanaon Congressman ito, na ang sabi nga niya, ito po mga kababayan, ni Sia Adyong, Adyong to Pulong. Ito Duterte. Mga kababayan, tignan nyo ang sabi ni Adyong. You're from Mindanao, but you are a Well, first of all, we sympathize why the public is asking questions because this type of trip is not ordinary trip, diba? 17 countries, I guess, for 2 months. You don't necessarily get this request from any of the members. Normally, pag mga bakasyon kasi, lang weeks lang. But this is a trip which is, to me, it's not ordinary, no? 17 countries in 2 months. At the time when the public demands that all public officials have to be present, especially we're talking about the ongoing investigation and the fear of the public that some of these names who were mentioned already might use this as a way to evade the investigation. So we sympathize with that kind of apprehension from the public, and we understand that. But as to why there's a need for Congressman Pulong Duterte to travel to 17 countries for the span of 2 months, that's a question that I think should be answered by him. So sa madaling salita mga kababayan, ang ibig sabihin ni Sia Adyong doon, ni Congressman Adyong, baka daw, itong travel niya ng 17 countries for 2 months, baka gawin niya itong alibay para takasan itong investigasyon. Kasi alam naman po natin mga kababayan na si Pulong po ay nakasali po ang kanyang pangalan na isa po sa may 80 ka-project sa DPWH na may anomalya. Paalala lang mga kababayan, totoo po yan. So, baka daw, hindi po ordinaryo mga kababayan. Hindi daw po ordinaryo itong 17 countries for 2 months. Bakit ganun po katagal? 2 months. Diba? For 17 countries. Not ordinary. Baka daw itong travel na to ay gagamitin niya to invade the investigation. So ibig sabihin,
tatakas or gawin niyang rason para hindi siya maka-attend. Kasi alam naman niya mga kababayan na kasali ang kanyang pangalan, 'di ba? Sa anomalous flood control issues ngayon. At eto pa, mga kababayan, 'di ba? Alam po natin na mismong si Representative tawag dito. Well, first of all, Ito mga kababayan, si Tinio, no? Rep Tinio, mga kababayan, to Pulong Duterte, mga kababayan, tignan nyo ha. Duterte Project. Pakinggan niyo ha, mga kababayan. Sabit si Pulong. Hindi lang umano ghost issue ng flood control projects sa distrito ni Davao City Representative Pulong Duterte. Ang ilan daw sa mga ito, doble ang pondo para sa magkaibang kontraktor. Pakinggan ninyo ha. Traffic Trinidad ng Abante. Mga kababayan, sasabit po talaga si Pulong dito according sa investigasyon ni Congressman Tinio ng Teachers Party List. Mga kababayan, pakinggan nyo po. Kaya isa sa rason na tatakbo na nga naman ang lolo nyo. Umabot na rin ang umano'y anomalya ng flood control project sa Davao City. Ibinunyag ngayon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na may 121 kontrata na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos at 80 kontrata rin na may halagang 4.35 billion pesos ang may indikasyon daw ng katiwalian. So, 100 plus project for 6 billion at 80 plus project na 4 billion na may kupit. May katiwalian. Ano nga bang katiwalian yan? Ano nga bang anomalya yan? At ano nga bang kabulastugan yan? Pakinggan nyo pa. Ipinatupad daw ito sa kahabaan ng Davao River at Matina River mula 2019 hanggang 2022. Sabi ni Tinio, nakita raw nila sa kanilang pagsusuri ang malinaw na pattern ng irregularidad ng mga proyekto gaya ng ghost projects, dobleng pondo, pagbabago ng lokasyon, overpricing at mga kontratang walang sapat na detalye. Kita ninyo? Ghost project, pagbabago ng lokasyon, doble ang pondo. Minsan, may pondo, walang project. Minsan, may pondo, dalawang pondo, isang project. Same location, same project, dalawa ang kontraktor, dalawa ang pondo. So, ibig sabihin mga kababayan, yung 40 ka project, dapat 20 lang yun. So, nagiging 40 siya. Kasi bakit? Yung isang project, dalawa ang kontraktor, dalawang pondo. So, paano nangyari yun? Ito pa. Natuklasan din nila sa kanilang investigasyon na sa 121 proyekto, 70 dito na may halagang 4.7 billion pesos ay mga congressional insertions sa National Expenditure Program o NEP. Ang mga nasabing proyekto ay ipinatupad sa unang distrito ng Davao City na kinakatawan ni Congressman Paulo Duterte. Basically, nakikita po natin na sa pagsusuri ng mga flood control projects sa Davao at partial pa lamang ito, merong mga nakababahalang indikasyon na hindi regular, no? At maaaring merong possible ghost projects, maaaring clearly merong overpricing, Patay. no? At iba pang mga tipo ng anomalya. Sa mga nasabing proyekto, 5 klase ang nakitang red flag ng mambabatas. Ang total overlap ng dalawang kontrata na may halagang 135.14 million pesos ay parehong sakop na bahagi ng ilog. Isa noong 2019, isa noong 2020. Biruin ninyo, 2019 at 2020, isang proyekto ang ilog. Sabihin natin, ano ba yan? Tulay ba yan o flood control? So, paano nangyari na sa 2019, ang budget dyan 100 million flood control? Sabihin natin, flood control yan. 2019. So, bakit pagka 2020, may another na 100 million, pareho pa rin. Parehong lokasyon, parehong pondo. Yun ang question ngayon. So, halimbawa, natayo yung una, 2019. Sige, perfect. Completed sa DPWH, nakatayo na.
So bakit mo kailangan ihiling pa ulit ng pondo, nakatayo na nga? Para saan yung pangalawang pondo? Kasi same location, same project, same pondo. So yung pangalawang pondo, either ibulsa yun or paghatian. Kasi bakit? Nagawa na nung 2019, bakit kukuha ka pa sa 2020? Same project. Pangalawa, either natayo na or hindi pa, so goodbye na. Ayan, ako mga kababayan, ito double funding. Two contractors amounting 115 billion. Ayan po double funding. Double funding. 115 million. Nako. Ito ng pagkakaroon ng proyektong double funding o dalawang kontrata na may halagang higit 115 million pesos na iginawad sa magkaibang contractor para sa parehong lokasyon ng proyekto. May change location at short-changing kung saan siyam na kontrata na nagkakahalaga ng 484.4 million pesos ang ipinatupad sa ibang lokasyon na hindi nakasaad sa General Appropriations Act o GAA at mas kaunting bahagi ng proyekto ang naisagawa. Kita ninyo? 400 million nakalagay. May pondo, pero wala doon sa GAA. So saan mo ilagay yun? Nag-propose ka ng 400 million, tapos wala doon sa listahan ng GAA. Saan mo gagawin yun? Yan ang isa, mga kababayan. Kaya nga yung salitang 51 billion hindi nyo maloko ang tao. Pwede nyong linlangin na, ito, may libro. Diyan sa libro, ma-check mo kung saan lahat dyan nagawa. Ang tanong, magkaiba ang picture sa ini-evaluate. Ini-evaluate dapat kung ang project ba niya na nasa picture ay substandard, or ghost, or solid. Ngayon, kung nakatayo nga, ang pau naman, wala rin. Niloloko pa rin. Sabihin, ito, Kent, kita mo yung tulay. Ayan, project yan. So, ano pang problema mo? Wala tayong problema sa tulay nakatayo. Ang tanong, pulido ba yan? Kasi nangyari na yan sa Isabela. Ang tulay tapos. 1.8 billion, 1 billion na lang. Pero nung dinaanan ng truck, bumigay. Aanhin mo yung nakatayo. Nung nadaanan ng ilang sasakyan ng dumaan, bumigay. Di ba? Wala tayong problema sa nakatayo. Ang problema dyan, kung pulido ba? Paano kung substandard yan? Di niloloko nyo pa rin yung tao. Ang substandard at ghost project, walang pinagkaiba. Ulitin ko, mga kababayan. Ang substandard at ghost project, walang pinagkaiba. Bakit? Nagtayo ka, nakita may tulay. Pero yung ilalim ang pau. Masisira pa rin. Ang ghost project, may pondo, may budget, pero walang tinayo. So wala rin kwenta. Ninakaw pa rin. So, ang substandard at ghost project, walang pinagkaiba, ninakaw pa rin. Sa 100 million, malay natin 20 million lang yung gawa. Yung 80 binulsa, di walang pinagkaiba. Di ba? Ito. Tracks without details o wala raw mga detalye, lokasyon o haba ng proyekto ang 62 kontrata na umaabot sa 3.44 billion pesos. Merong 60 ka project. Nakalagay. Umaabot sa 3.44 billion pesos. 60 ka project. Pero walang lugar. Kung saan ilagay, saan gagawin ang 60 ka project? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Eto na nga. Biruin ninyo, mga kababayan, narinig nyo naman. 60 ka project. 3.44 billion, not only million billion. 3 billion kalahati. 3.44 billion. 60 ka project. Walang exact location, walang lugar, at walang nakalagay kung anong project yon. Pero, pinopropose. Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. So, alam nyo na. Bukod pa rito ang 10 kontrata na hindi raw nakasaad sa GAA na may halagang 2.65 billion pesos. Ayan pa. May 2.65.
Ang usapan dito mga kababayan, billion ha. Hindi milyon, billion. May 2 billion, merong 3 billion, merong 6 billion. Puro billion to. Mga kababayan, hindi million. Alam nyo na. Kaya, pag sinabi nating billion, malaki yun. Pag sinabi nating million, okay lang. Pwede pa nating ngitian. Pwede pa nating tawanan. Million lang yan eh. Di ba? Billion ang usapin. Kaya talaga namang mapalagay mo talaga 17 countries. Di ba? Kaya nga sabi ni Trillanes, mga kababayan, anong sabi ni Trillanes? Kailangan ilagay niya yan dyan 17. Kasi, kapag ilagay niya dyan 3 lang, pero 3 lang talaga ang totoo dyan. Matiktikan kasi siya kung saan siya pupunta. Di ba? Pakinggan ninyo. Makikita mo yan. Ang tingin ko doon, nililista niya yan para hindi matipid ako saan. Pero hindi niya pupuntahan lahat yon. Meron lang siguro mga 3 na bansa doon. Pero kasi kung yun lang ang isusulat niya, matitiktikan siya. Alam na agad. Yes. Makikita mo yan. Ang tingin ko doon, Di ba? Ang talino talaga ni Trillanes. Alam ni Trillanes. So, ibig sabihin, mga kababayan, ano ba yung ibig sabihin ni Trillanes na matiktikan? Yun ang aking katanungan ngayon. Ito, tanong lang ha. Ano bang ibig sabihin ni Senator Trillanes na matiktikan kasi siya kung ilagay niya 3 lang? Kailangan 17. So, ito bang sinabi ni Trillanes, ang ibig sabihin ba na matiktikan, matitre siya kung saan siya magtago? Matitre siya kung saan niya i-deposit itong mga perang, alam mo na? Tanong lang ha, mga kababayan, nagtatanong lang, matitrace, malalaman, makikita? Kasi kung ilagay mo dyan mga kababayan, 17 countries, talagang ang gobyerno mapapagod maghanap sa'yo. Diba? Si Saldico nga lang, ilang country lang ang pinuntahan niya. Nag-Singapore siya. Tapos nag-Europe siya, o nag-US. Tapos nag-Europe. 3 bansa nga lang, sumakit na ulo eh. Hindi nga mahuli-huli. Pero naka-ano na siya, red notice na siya. So, paano pa yung 17 countries? Talagang mapapagod ang ano niyan. Siyempre, magpunta ka dun sa unang country na sinabi, tatanungin mo yan kung dumaan ba dito o wala. Pag sinabi, hindi naman dumaan dito. So, syempre, gagastos na naman ang gobyerno. O, sunod, bukas, yung pangalawa namang bansa. Mapapagod. Mapapagod, mga kababayan. Ang government, kung sakaling may anomalya man, kung magtaguman, mapapagod mag-trace, mapapagod maghanap, hanggang sa kalimutan na lang. Si Tebes nga, anong bansa lang tinakbuhan ni Tebes? Timor-Leste, nahihirapan ng ulihin. Buti na lang nakipag-coordinate ang Timor-Leste government kay PBBM. Si Alice Go, ganun rin. Lumipad ng Malaysia, pumunta ng Singapore, tapos lumipad ng Indonesia. Buti na lang yung Indonesian government nakipagtulungan sa Philippines. Kasi kung hindi mahuhuli. Yan ang mga katanungan ngayon. Nagtatanong lang po tayo mga kababayan. So, kung hindi totoo ang sinabi ni Trillanes na kailangan kasi isulat niya dyan marami para hindi siya matiktikan. So, ang totoo talagang puntahan niya dyan, 3 bansa lang. So, bakit ngayon mga kababayan, nagtugma ang sinabi ni Trillanes dito sa bagong request ni Pulong na 2 bansa na lang? Di ba? Sa 80%, sa 100% na sinabi ni Trillanes, 90% totoo. So, pumalyaman siya kasi ang sabi niya, ang totoo dyan na puntahan niya, 3 bansa lang. Tingin ko doon, nililista niya yan para hindi matipid ako saan. Pero hindi niya pupuntahan lahat yon. Meron lang siguro mga 3 na bansa doon. Pero kasi kung yun lang ang isusulat niya, matitiktikan siya. Alam na agad. Di ba? So, alam nyo na, mga kababayan, biruin mo, 17 countries, ngayon 2 na lang. Di ba? So, ibig sabihin lahat yon. Tama nga si Senador Trillanes. Nagbe-base lang tayo kay Trillanes. Kung mali si Trillanes,
Bakit ang bilis sabihin ni Pulong na dati 17, ngayon 2 na lang? So, ibig sabihin, pabulak lang niya. Pabulak niya yung 15? Oh, di ba? Pabulak at pautot lang. Ang talino talaga ni Sentry, no? Mga kababayan, ang talino ni Senator Trillanes, sa totoo lang, nakakabilib. Ha? Nakakaloka. Ang talino. Kasi imagine ninyo, 17 countries yan noon. Ngayon 2 na lang. So, si Trillanes, bago ito binago ni Pulong, sinabi na ni Trillanes last week pa yan. Actually, week ago na yan. Actually, 1 week ago na nga yata yan. 6 days. 6 days? Oo. Tingin ko doon, nililista niya yan para hindi matipika po sa akin. Pero hindi niya pupuntahan lahat yun. Meron lang siguro mga 3 na... Diba? Ayan. So, yun na nga, mga kababayan. Kasi hindi kasi hindi kasi inaaprubahan ng Kongreso yung mga ganyang pautot kasi hindi po talaga normal. Biruin mo mga kababayan kung 17 countries ang pupuntahan mo in 2 months. Ano yung tag 3 days lang siya doon? Tag 4 days lang? 4 days lang siya. Tapos mag-hotel siya. Tapos matulog lang siya ng 2 araw. Picture-picture. Tapos alis na naman. Ibang bansa na naman. Mga kababayan, 5 milyon kulang. Sa 17 countries, 5 milyon kulang. Bakit? Sa pamasahe mo pa lang. Tapos, hindi po pwedeng ikaw lang mag-isa yan. Siyempre, isasama mo yan. Mahal mo sa buhay. Nandiyan yung pamilya mo. O, sabihin mo, ang pamilya mo, composed of 6. O, 3 anak. Tapos, 4 na anak. 2 kayo mag-asawa. So, 6 kayo. Magkano pamasahe ninyo? Take note, pag pumunta ka na ibang bansa, ang pinakamababa, lalo pag mga visa country, kailangan may mga pocket money pa kayo show money. At saka kailangan, ang ticket ninyo dyan, 60,000 pataas yan. Correct me if I'm wrong kasi hindi pa ako nakapunta sa mga visa country. Pagkakalam ko, 60,000 pataas yata ang ticket dyan. So alam niya. Alam na mga kababayan, alam ni Trillanes. Sir Bien, hello po. Kay Ma'am Alma Phillips, hello po. Diba? So, yun yung katotohanan, mga kababayan. Nako, alam nyo na. So, ito, mga kababayan, kaya sinabi ni Pulong na maraming bansa ang puntahan para di siya matatagpuan. Kaya nga, para malilito nga ang government kung sakaling ma-wanted siya. So, ito, mga kababayan, yung sunod nating pag-uusapan. Ano yan, Kent? Yung sunod nating pag-uusapan. Ito po, may ads po kayo mag-skip.